Pinatutunayan po ni Maharlika na maisog talaga siya. So titignan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Napanood ko, maiksi lang naman. Tinignan ko yung kanyang live, ilang oras lang ang nakakaraan. At mukhang kabado. Alam mo naman, makikita mo yan, mararamdaman mo yan sa pagsasalita, mararamdaman mo yan sa aura ng isang tao na worried at kabado. Etong si Maharlika. Siguro yung mga taong nasa likod nito ay binigyan ng kasiguruhan etong si Maharlika na hindi siya mapapahamak. So ayan, biglang tapang-tapangan ulit etong si Maharlika matapos yung kanyang pahayag at attempt na ilusot ang sarili. Sabi niya kasi, wala naman daw nagsabi na si Marcos Jr. yung nasa video na yun. Hindi naman daw nila pinangalanan. Ginagawang tanga na itong litsugas na ito ang mga kababayan natin. Yun po ang pinakamalaki yung kasalanan. Gusto nyo baluktutin ang kaisipan ng mga kababayan natin. Ginagawa nyo tanga. Niloloko nyo ang taong bayan. Yan po ang napakalaki yung kasalanan. Hindi naman talaga alintana ng mga Marcos sigurado ngayon yung video na yon, dahil alam nila sa sarili nila na yun ay hindi naman totoo. Pero syempre, dapat din panagutin kung sino man ang may kagagawan yan. Balikan natin yung tapang na lang si Maharlika at titignan natin sa mga susunod na araw. Okay. Ito, kailan-kailan lang or mga ilang oras pa lang to. Sabi niya, isang araw lang ang taning ko sa iyo, Bangag Marcos Jr. Ayan, may taning na daw. Binibigyan ng taning. Dapat daw kasi ay magpa-drug test na. Katulad nung sinabi ko nung isang araw, napakatagal niyo na pong kiniklaim na hindi sober. Or gumagamit pa rin ng ipinagbabawal na gamot atong nasa Malacanang. Edi sana, gumawa kayo or maghanap kayo ng pruweba. Kayo po ang magpresenta muna ng pruweba niyo kung totoo nga gumagamit. Idadamay niyo or parang ang gusto niyo agad-agad ay patunayan daw ni Marcos Jr. na hindi siya bangag. Ngayon, ang tanong kasi dyan, ay bakit hindi nyo muna kasi patunayan na bangag nga dahil kayo ang nagkiklaim? Okay? Hinay-hinay lang, antay lang kayo dahil malay nga natin, bulagain kayo na nasa Malacanang. Ilang beses na ba kayong nabulaga na nasa Malacanang? Di ba? Kahapon lang nabulaga ang Vice President? Tinanggalan ng kung ilang security personnel etong si Sara Duterte. Malay nyo, pambubulaga yan sa inyo ng nasa Malacanang. O ay baka kayo bulagain uli. Sabi niya, isang araw lang daw, magpa-drug test ka na daw. Tapos ito pa, asa na ang kaso. Alam naman kaagad-agad kasuhan ka. Hindi kasi yan katulad nyo na ora-orada kung kumilos. Parang gusto nyo agad ay patumbahin ang gusto nyo patumbahin. Kaya ayan, ang nangyayari, balik sa inyo ang karma at saklap na mga nangyayari. Sabi na ito, Huy Gibo, akala ko ba makikipagtulungan ka sa Amerika? Yan po kasi ang sinabi ni Gibo Teodoro kahapon. So, hindi naman agad-agad yan. Siguro sa puntong ito, sa pagkakataong ito, ay may mga proseso na ginagawa nga para paimbestigahan. Ang kupad nyo, mga supot, sabi niya. Sabi ng PSG, praning na daw si Bangag dahil 24 million views na ang pulveronic video nga na yon. 24 million views. Ayan, yun naman lang ang gusto nyo. Ulitin natin ha, yung 24 million views, akala nyo ba talagang 24 million din ang naniwala? Mga ulagatong mga to, mga usbaw, katulad nga ng sinabi ni madalas sabihin ni Aling Marie, ang mga katulad na si Maharlika ay usbaw. Ano ba yung usbaw? Parang walang masyadong alam, walang masyadong dunong anyway, kung ano man. So yon, matapang ka. Sige lang, tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo.